What's up mga be? It's me again, Mami Aki. Yung araw nga pala, nag-withdraw nga lang pala ako ng kaunting pera galing nga din sa aking sahod. Punta kasi kami dito kay Lapaw biglaan mga mi kasi nga may photoshoot nga etong si Chio tsaka si Madam Botchog natin. Paano, 8 months na nga agad etong si Chio tapos si Madam natin mga mi ay 9 months na nga kinabukasan nga neto. Sobrang bilis talaga ng panahon yung dating mga batang inaantay-antay lang namin na lumabas sa aming mga sinapupunan. Ngayon ay eto na mga mi, mag-iisang taon na nga din agad-agad. Lecture na nga din pala namin si Madam Botchog mga mi at hindi ko na nga naipakita sa inyo. Eto nga na albor pa nga ni Pao etong aking suot-suot na damit ngayong araw, Diyos ko. By the way mga mi, pasensya na nga din kayo kung hindi nga ako nakakapag-vlog ng ayos netong mga nagdaang araw. Bukod nga talaga sa sobrang malakas ang ulan, alam nyo na sa Bagyo, may mga bagay na pinagdadaanan ng Maring Aki nyo. Pero ngayon ay okay na mga mi, nagre-rest na nga lang ako ng bahagya. Ayoko kasing ma-stress, ayoko magkaroon ng anxiety. Pasayaw-sayaw lang ako dyan, pangiti-ngiti mga mi, pero may pinagdaanan nga din talaga ang Maring Aki nyo na talaga namang hindi akalain ng iba. Pero mga mi, dinediretso ko pa nga din yung aking pagbablog. Pero kahapon, hindi nga talaga ako nakapag-vlog ng ayos. Tapos eto nga, late na nga din ako sa pag-upload ngayon. Sa din sa dahilan kung bakit ako tinatamad nga mag-upload ngayon. Paano ba naman mga mi, wala talagang kita dito sa pagbablog ngayon. Maigi pa nga sa Black App, kapag nga may bumili ay meron ka na nga talagang income kahit nga piso, dos. Dito mga mi, talagang kailangan mo libo ang iyong views bago ka nga kumita. Anyways, balik nga tayo dito sa video mga mi. At ayan nga, pinupunasan ko nga itong aking motor. Nakamotor lang kasi ako papunta dito kay Lapaw. Ibagat kasama namin si Madam Botchog natin tsaka yan si Becky Lats mga mi, ay pinag-tricycle ko na nga lang sila. Proud talaga akong sabihan mga mi na second hand ko nga pala ito nabili, yung motor ko na ito. Proud din naman kasi talaga mga mima ko na nakakapundar tayo kahit hulugan or second hand. Bali hapon na nga pala nung nakapunta kami kay Lapaw mga mi, at heto inaya nga pala ako dito ni Pao kumain. Ito nga pala kami sa may Matalatala DJ Lomi House yung pangalan ng kinainan namin mga mare. Malapit lang pala ito dito sa covered court sa may Matalatala, Laguna. Heto din mga mi, at katapat lang netong bahay na to yung kakainan namin. Nakakatuwa dito sa kinainan namin, hindi nga lang lomi ang meron sila dito, kundi meron din silog, inasal. Kung sakto din at mabubusog na ako neto, hindi na ako kakain pagka-uwi sa bahay. By the way, si Wine iniwan ko nga muna sa kanyang daddy mga mi, wala naman trabaho yung isa. Ito nga yung mga price nila mga mi, tapos ayan makikita nyo may inasal nga din sila na only rice. Nakakatuwa pa dito sa kinainan namin dahil sa labas nga sila nagluluto mga mi, at makikita nga po pala ng mga customer nila itong kanilang iniihaw. Sarap din kasi makita talaga yung ganito, may nag-iihaw mga maritas habang kumakain kayo, o diba? Pero expecting nyo na kapag nga ganito sa labas sila nagluluto at nakikita ng mga customer ay talagang mauso. Order na nga din po pala kami mga mi, at yung na-order ko is yung liempo silog nila tsaka mga mare yung kanilang only rice. Pero hindi sa akin yung only rice kundi dito kay Becky Lats. Si Pao naman ay same lang sa amin mga mi yung in-order na, tapos etong si Anilab yung asawa ni Pao ay chick silog. Pasensya na nga din kayo ngayon mga mare sa akin pag-voice over. Tabang kami dito ay nagwe-wait lang ng aming order. Ayan mga mi, nagkukulitan pa nga itong mag-ama. Maya pa mga mi ay sobrang bilis lang din talaga ng preparation nila, hindi kami nagantay ng 30 minutes dito. Ayan na nga yung mga order namin mga mare, at syempre tatakamin ko na naman kayo for today's video. Grabe mga mi, masarap siya mga mi, as in sulit na sulit yung ibabayad nyo, sulit na sulit yung presyo nila mga mima ko. Tapos dito ay unli nga din yata tong chicken oil kasi nandito sa harap mga mi, kaya ayan talagang dinamihan ko na, minsan lang naman makakain nito. Tensya na kayo mga mi kung talagang kain ako ng kain ngayon, paano ba naman talagang na-stress eating ang babae. Hirap pa man din kapag nga ganito stress eating mga minyos ko, hindi to mararamdaman ng mga hindi kumakain kapag stress. Para magiging baliwala lang din talaga yung iniinom ko na Daily Plus mga mi, kasi nga ang hirap talaga i-control kapag stress eating kayo. Pero wag kayo mag-alala mga mi, pipilitin ko na hindi nga talaga ako mag-stress eating para nga dire-diretso yung pagpapaliit natin ng ating tummy. So yun nga, habang kumakain ng mari nyo, share ko nga lang po pala sa inyo yung mga naging problem ko na itong mga nagdaang araw. Nga naman mga mi, kapag nga mag-asawa ay normal lang naman yung nag-aaway. Hindi ko naman i-share sa inyo ng buong buo, kumbaga mga mi, sobrang nagtampo lang din talaga ako kay daddy dyan. Mga bagay kasi na hindi maintindihan na iba, lalong lalo na kapag hindi pa natin na ilalabas sa kanila, inakukwento sa iba, i-judge lang talaga nila agad-agad. Pero yun nga mga mima ko, sobrang nasaktan din kasi talaga ako, kaya to the point mga mi na naghiwalay din kami ng daddy dyan, no? To the point na talagang naghanap ako netong mga nakaraang araw mga mima ko ng uupahan na bahay. Tipong gusto ko na nga umalis mga mare, at ayoko na siyang makita ganer ng eksena ng babae. Halos nga 1 linggo kami hindi nag-okay ng daddy dyan no, mga mi, pero sa 1 linggo na yun, ayun nga, kahit paano nakakapag-vlog din naman ako. Totoo lang mga mi, super hirap talaga yung pagpapatawad, lalong lalo na sa ating mga babae, sa ating mga nanay. Yung isipin na may third party mga mare sa pag-aaway namin ng daddy dyan no, kasi wala naman talaga. Aminado din naman ako na minsan may pagkakamali ako, pero minsan talaga mga mare, tayo mga nanay napapagod din tayo sa mga nangyayari sa buhay natin. Yun din kasi talaga ang hindi maiintindihan ng ibang tao mga mare, na kapag tayo mga nanay ang napagod, feeling nila ay OA lang tayo. Tsaka minsan tayo mga babae
babae nakakapagsalita din tayo ng hindi magaganda sa mga asawa natin, pero mas masakit magsalita yung mga asawa natin, mga mare. Kaya yun nga, napagsalitaan ako ng Daddy Jano ng hindi maganda na hindi ko din talaga matanggap, kaya talagang nag-away kami at hindi nga kami nagpansinan, at to the point na naghiwalay nga talaga kami. Pero ngayon tinatry pa ulit namin, wino-work namin para sa mga bata. Di pa naman kami totally okay na okay, mga mima ko, kumbaga ay nagwo-work pa nga ulit kami kung paano namin malalampasan yung pagsubok na to. Alam ko din na marami sa inyo yung makaka-relate kapag nga ganon, yung kapag nga hindi napapansin kung ano yung nararamdaman natin. Tsaka yung respeto na hindi natin nakukuha, mga mare, sa mga asawa natin. Alam ko marami din sa inyo yung makaka-relate, no? Share ko din to sa inyo, mga mare. Syempre hindi naman kami perfectong mag-asawa at hindi din ako perfect na asawa. May pagkukulang din ako bilang misis. Sa mga misis dyan na nanonood netong aking vlog, iparinig nyo to sa mga mister ninyo. Itrato nyo ng maayos yung asawa nyo, kung paano nyo itrato yung mga magulang ninyo. Wag lang dapat sa una magaling, dapat hanggang sa magkaanak kayo ay yung respeto nandun pa din sa mga misis nyo. Hindi porket nakuha nyo na yung gusto nyo sa mga misis ninyo ay hindi nyo na itatrato ng tama. Yun ang sinasabi ko, na sana ay hindi matanggal sa inyo yung respeto nyo sa mga babae, sa mga asawa nyo. Anyways, mabalik nga tayo dito sa aking video at baka nga kung saan pa mapapunta itong pag-uusap natin. Punta kami dito sa may fishport dito sa Laguna Lake, mga mi, at yan kung makikita nyo talagang apaw at parang bahana nga din talaga siya. Umapaw po yung Laguna Lake. Itong fishport ang layo pa talaga ng pinakambaba niya, mga mi, pero ayan nga kung makikita nyo, super laki nga din pala ng tubig dito. Dahil nga nag high tide na nga din dito, mga mi, ayan naisipan ko na maglinis na nga ng motor bago nga kami umuwi sa may balyan sa may amin. Ano kasi etong si Bullet, yung aking motor ay putik-putik na nga din, mga mare, kaya naman ayan naisipan ko na nga din siya nalinisan. Grabe, kung pwede nga lang talaga mag-swimming ang maring akin nyo dito ay ginawa ko na, kaso hapon na nga din. Yes, mga mi, fishport nga pala ito, kaya kung makikita nyo may mga bangka nga din pala dito. Ganda, no? Ang lawak, mga mi, at ang sarap magtambay dito, ang sarap magpahinga. Dahil na nga din yan, mga mare, sa sunod-sunod na bagyo, sa sunod-sunod na ulan, kaya ayan umapaw na nga din tong Laguna Lake. Ganda nga din pagmasdan, pero nakakaawa din talaga yung inabot netong tubig. O siya, mga mi, hanggang dito na lang din muna ang aking video ngayong araw, at pasensya na nga din kayo dahil napahaba na nga din to ang aking vlog. Yun lang, bye bye, God bless you all.